morning flight, kiss goodbye, waiting for your bright blue. Sa pumili ng Paradise card, ito ang your reading. Tignan natin kung ano yung karma ng inyong tao. I feel na kung sino man to guys, siya ay makasarili. I'm also sensing justice. So, maybe this is somebody na Libra ang kanyang sign. Pero I feel na siya ay unjust. Hindi ko na-feel na mabuti siyang tao, honestly. I-feel na kung sino man to, baka maligaw sila. Numabas siya na naka-reverse, so just go ahead and tanggapin ko na lang na ganyan. Another dimension to me. I'm sensing third-party situation, whether they like it or not. At I feel here na may iyak siya. Dahil baka iwanan siya ng kanyang tao dahil sa third-party situation. Kahit na may anak pa sila, and so on. I-clarify natin yung cards. Kung sino man to, baka siya ay gold digger. At sense ko rin ahas. Kung sino man itong tao na to, nangiiwan siya before. Marami siyang pinaiyak ng mga tao. Dahil ng time na yun, nagugulahan siya sa pag-ibig. Pero I feel na yung habol niya ay pera actually. Kung nalaman niya na wala kang pera at isa ka sa suitors, iniwasan ka niya. So, anyway, ito yung cards natin. So, yung kanyang karma, kung sino man yung maging jowa niya, maghanap at maghanap yan ng iba. Kasi kung sino yung jowa niya, maghanap siya ng connection talaga. Okay? Kasi I feel na with regards sa love life ng taong ito, yun nga, nagagamit lang itong tao na to sa pera. Siguro pulas away yung kanilang connection. So, isa sa kanyang karma, ito yung kinakatakot niya kasi. Baka kasi yung tao niya is mayaman, at kung mawala yung kanyang tao, syempre mawawala din yung kayamanan. So, ito yung kinakatakot niya, na mawala yung taong yun. Ngayon, with the treasure and this one, so, itong taon na tinanong mo, nang gayuma siya, just to acquire wealth, as you can see. So, umulit na umuulit sa reading natin. Yung karma niya, guys, okay, darating ang panahon na yung partner niya, hindi na makikinig sa kanya, kasi matigas ang kanyang ulo. Baka sinabihan siya ng kanyang partner, wag kang lustay, wag kang ganito, ganyan. So, dahil di siya nakikinig, ito rin yung dahilan kung bakit magkakaroon ng boundary. We gotta protect here. Ibig sabihin nun na si lover niya, kung sino nakatuluyan niya dahil sa pera, gagawain ng paraan para maprotektahan yung kanyang kayamanan because I feel that the illusion will be erased. Malinanawan itong tao na to na ginagamit lang siya ng kanyang tao sa pera. Kasi nga gold digger, kung sino yung tinanong mo sa akin. Ngayon, dahil nga gustong umalis ng kanyang lover, kung sino yung mayaman, may pagbabago sa kanilang connection dahil sa third-party situation. Makakahanap yung kanyang jowa ng another person. At yun ang dahilan kung bakit magbe-break yung kanilang relasyon. At remember na lumabas to ng reverse. Ibig sabihin nun guys,
na hindi natatalab kung ano man yung spell work niya, kasi first of all, kung sino yung ginayuma niya, malinaw na yung kanyang isipan. As you can see here, aware na siya na kung sino man ang tinanong mo sa akin ang gamit sa pera. Okay? At hindi na siya titingala sa taong ito. Hindi na siya papansinin. Making focus na lang sa trabaho, kung sino man yung biniktima niya ng gayuma, or pwede rin maghanap na lang siya ng ibang person. So, kung sino man ang kanyang biniktima ng gayuma or kung ano man, magkakaroon yun ng lover na talagang gugustuhin niya. Yung talagang hinahanap niya na pagmamahal na hindi siya gagamitin sa pera. At saka yung maganda dito sa kanyang biniktima, magkakaroon ito ng anak sa taong mapagmahal. Yun nga, may stress ito kung sino man yung tinanong mo sa akin kasi first of all, this person's mask will fall off. Matatanggal yung illusion, yung lie and so on, yung mga gayuma hindi na epekto. Kasi remember what happened here, takot siya mawala yung kanyang tao kasi first of all, mawawala din yung kayamanan. I feel here na darating ang panahon na magagalit kung sino man yung kanyang ginamit sa pera. So anyway, isa rin sa karma guys, okay, may potential na baka magsampa ng kaso sa kanya kung sino man ang ginamit niya sa pera. Because it's really fated to happen as you can see, so may kaso. Dahil maraming pera yung nawala. At siguro questionable kung ba't nawala yung pera din. Kaya yun nga may kasuhan na mag-aganap. At may away dahil din sa pera as you can see here. So, I'm sensing with regards to this one. So, I feel na nagtagal naman yung kanilang connection dahil baka kung sino man yung ginagamit niya sa pera, nagantay ng pagkakataon na sana magbago itong tao niya. Pero darating din kasi yung panahon na syempre yung mga tao maubos ang pasensya, diba? So, maubos ang pasensya niya na mag-aantat siya ng iba, maghiwalay silang dalawa kasi ayaw netong tumigil sa pagdustay ng pera. Okay, kung sino yung gold digger na yon. So, we have this card, Paradise card. It says here, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. So, I'm sensing kung sino man tong tao na tinanong nyo na gold digger, ito siguro yung mahilig magbakasyon, mahilig maglustay sa travels, whatever, kung ano man. At dito guys, sa hilig niya mag-travel at kung ano, mawawalan ng pera syempre. Mabilis yung alis ang pera sa kanya. I feel na madalas butas ang bulsa, to be honest, to the point na baka question na siya ng kanyang partner dahil nga doon. Ngayon, tingnan naman natin kung ano pa. So, we have this one. So, yung iba sa kanila guys, kung talagang mayaman yung kanyang partner, baka mag-hire yung partner niya ng mga spiya. Kasi remember na maki-question kasi ng partner niya kung saan nalagay yung pera. Okay? So, baka dahil kasi doon sa mga ebidensya against whomever this is a gold digger, baka magkaroon kasi ng kaso at mamroblema talaga siya sa pera sa oras na mangyari yun at mag-ending yung kanilang connection, whether they like it or not. Kasi first of all, ayaw tumigil kung sino man si gold digger sa paglustay ng pera. Hindi siya may masaya first of all kasi nga iiwan siya ng kanyang tao. So, precious memories here. We also have the 4. So, more on stability, guys. So, we got take it easy in reverse. So, this person will definitely have a hard life after nung mawala kung sino man yung mayaman niyang partner. And we got this one. Para memory na lang yung mga masasayang panahon niya with a partner. More is in either way. So, if ever before this person do have more, darating ang panahon na this person will experience poverty. Anyway, let's see what else do we have here.
Nasakit sa ulo yung energy, guys. Okay? Another dimension to me. May third party talagang energy. Baka dahil sa third party na yun, nagkaroon ng passion yung tao niya na mag-divorce or mag-anal. Kung ano man ang tawag doon. Okay? So, anyway, yung kanyang karma, magkakaroon siya ng problema. Kasi, yun nga, kung namustay kasi kung sino man yung tanong mo sa akin, baka hindi siya nag-iisip. Okay, bili lang siya ng bili ko nung gusto niya. Tapos yung kanyang partner bigay ng bigay. Pero yun nga, hindi forever na ganito si partner niya. May hangganan yung patience. Okay, so darating ang panahon na yun nga, magbe-break yung kanilang connection. May kaso against him or her. Simulan ng kanyang misfortunes sa oras na wala na siyang breadwinner or producer ng pera. Kasi di na siya mahal ng kanyang tao. Kasi first of all, baka yung nangyari kasi dito, si partner niya naging ganito. Nawala ng pera. Siguro malaking pera yung nawala. Kaya ka-questionin siya syempre ng partner niya. At saka baka may mga mahalungkat kasi may nakita tayo nag-i-espiya dito. So, may mahalungkat na information kung saan nilagay yung pera. At dahil doon, magkakaroon ng away. Hindi siya maging at peace kasi may kaso na dumating about him or her. Kasi na may tanong mo sa akin. And with regards to success in reverse, so I'm sensing hindi siya maging successful sa pera kasi first of all, kung may kaso man na mangyayari, kailangan niya mag-work hard to pay for the lawyer. Okay? Kailangan niyang kumastos dahil doon. So, yun nga, mapipilitan siya mag-work on his or her own kasi hindi na magpa-provide yung kanyang partner. So, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight about your person and God bless all of you.